What's up? Siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre, tayo ay magbibigay ng reaksyon sa mga balita na ating natutunghayan ngayon dito, no? Ayan, meron tayong pag-uusapan mga katunay. Ito, reklamo laban sa PBBM admin. Sa UN Human Rights Council, posibleng aksyonan. International law expert. Aba. May magre-reklamo na, aba. Ano kaya ito? Ano kaya ito? No? Huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ng balitang ito mga katunay. Pasok! Maaaring maging mahalagang usapin sa United Nations Human Rights Council ang reklamo ng isang Japanese human rights advocate laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kaugnayan sa umano'y pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samantala, iginiit ng Department of Foreign Affairs na baseless ang mga naturang paratang. Si Daniela Paulita magbabalita. Ayon sa isang international law expert, posibleng aksyonan ng United Nations Human Rights Council ang inihain ng isang international non-government organization na nag-aakusa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ginamit umano ang International Criminal Court bilang instrumento ng political warfare laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay international law expert Dr. Melissa Loja, nakadepende sa mga ebidensyang isinumite kung mapapatunayang ginamit lamang ang ICC bilang political weapon o lehitimong proseso sa aligasyon ng crimes against humanity. Sa totoo lang, no? Kahit sabihin na hindi totoo yan, yung ginagawang ginagawang parang weapon na sandata. Sa totoo lang, kahit kami napapansin namin na ganyan eh. 'Di ba na parang ginagawang sandata. Kahit yung ibang taong bayan, sinasabi nila na parang yan ang nagiging sandata. Kasi may mga nakakausap tayong ganun. Kasi anong nangyayari? 'Di ba? Gaya nga ng pinag-uusapan natin palagi na si FPRRD ay pwede naman litisin dito sa Pilipinas dahil alam naman natin na meron tayong hustisya dito sa Pilipinas. Meron tayong korte dito na lahat naman ng klaseng kaso ay kayang-kaya nila resolbahin. Bakit kailangan dalin pa sa ICC si FPRRD? 'Di ba? Bakit kailangan pa? Ano ba ang kailangan panagutan ni FPRRD sa ICC? Bakit nadadamay ang ICC dito? 'Di ba? Wala namang atraso si FPRRD sa ICC. Kung meron mang atraso si FPRRD sa taong bayan dito sa Pilipinas na nagrereklamo sa kanya, dito siya sa Pilipinas dahil Pilipino siya at ang sinasabi nilang si PRRD ay nang agabyado. Sino ba yung inagrabyado niya na sinasabi nila? Mga Pilipino. Hindi naman taga-ibang bansa. Ang masama doon, meron tayong korte dito na parang hindi nila ginagamit. Oh, paano nyo maiisip na hindi nyo, paano namin maiisip na hindi nyo ginagawang sandata to laban kay FPRRD? Pangalawa, kay Senator Bato. 'Di ba? Si Senator Bato pwede naman litisin din dito sa Pilipinas dahil alam naman natin na may korte din dito sa Pilipinas. Bakit kailangan dalin pa sa ICC si Senator Bato? Sino pa ba yung mga gusto nyong isunod sa ICC? 'Di ba? Ang ginagawa nyo parang pinapatapon sila sa ibang bansa para mas makita dito na mas humina ang Duterte Alliance. 'Di ba? Kasi yan ang pinakamatinding tinik sa lalamunan nila. Ngayon, kung hindi totoo ang mga nagiging komento namin o ng komento ng taong bayan, patunayan nyo. Gusto naming makita kung ano ang basihan nyo kung bakit sa ICC pa dinadala si FPRRD, si Bato o yung iba pang mga dadalhin doon. Bakit doon pa? 'Di ba? Samantalang lumabas sa bibig mismo ng ating Pangulo na meron tayong gumugulong na hustisya dito sa Pilipinas at hindi natin kailangan ng ICC. Kailangan pa ba nating i-play dito? Kailangan pa ba nating i-play ang video na yan? Pwede naman nating panoorin yan mamaya-maya. Di ba?
yung substance, magkakaroon sila ng report, magkakaroon sila ng action. Ang possible na mangyayari is magpapadala ng rapporteur or para bang inquiry yung HRC if they find na weighty yung individual communication na sinabit. Sa apela na inihain ng International Career Support Association sa pangunguna ng Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, inakusahan ng Pangulo ng umano'y korupsyon, bribery at mananabotahe sa 2028 elections. Mantakin nyo, no? Yung Japanese na pati sa Japan, talagang nakikita natin ang suporta kay FPRRD. 'Di ba? Yung suporta kasi 'di ba narinig nga natin na nagsalita 'yon na parang mas gusto pa nila na doon na lang sa Japan. Kung ano yun na sa PRRD is doon na lang sa Japan. 'Di ba? Kung ayaw nilang pauwiin dito sa Pilipinas, doon na lang sa Japan. 'Di ba? Bukas ang pintuan ng Japan para kay PRRD. 'Di ba? Hindi lang siguro 'yan ang mga bansang paring tumanggap sa kanya, marami pa. Dahil alam natin na maraming iba't ibang bansa na sumisimpatya kay FPRRD. Pero syempre, diyan sa Japan, napakalaki ng ginawang respeto ng mga taga-Japan kay PRRD. At syempre, malaki din naman ang respetong ibinigay ni FPRRD diyan sa namuno nun sa Japan. Kaya, kumbaga balikan lang sila. 'Di ba? Yun yung maganda ron. Kasama rin sa mga alegasyon ang umano'y pagbebenta ng gold reserves ng bansa at paggamit sa ICC upang pabagsakin ang mga kalaban sa politika ng administrasyon. Kasabay nito ang panawagan na imbestigahan ang umano'y arbitrary detention ni Duterte at ang posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Ayon pa kay Dr. Loha, maaaring magsilbing testing ground ang kaso para sa Human Rights Council sa paghawak ng mga ganitong uri ng reklamo. In this situation sa Philippines ngayon, unique in the sense na ang government mismo ang gumagamit ng ICC as a political tool and ang nagrereklamo yung marginalized or opposition group. So, Nahalata na nila na ginagamit bilang political tool. Sige, kaya nga sinasabi natin, kahit tayo nahahalata naman natin. So, Mario Joseph, mantakin mo, dati ayaw ICC, ngayon gusto na ICC. Kasi talagang wala nang ibang paraan sa totoo lang. Wala nang ibang paraan para matalo yung mga Duterte, lalo na mag-e-eleksyon. Kasi alam nila, kapag nandito ang mga Duterte at nakikita pa rin nilang malakas, may posibilidad na yan ang mamuno sa mga susunod. At kapag yan ang namuno sa susunod, wala na. Ang masayang buhay, wala na, malungkot na. Sa kanila, sa aming mga taong bayan na talagang naniniwala kay kay sa mga Duterte. 'Di ba? At talagang natutuwa sa ginagawang paglilingkod ng mga Duterte sa amin is okay lang. Pero doon sa mga tao na nakikinabang sa mga alam nyo na hindi sila natutuwa. Putol agrasya. 'Di ba? Sayang anda. BP Sara panalo, yari tayo. Dapat hindi nalo Duterte. Dahil kapag nanalo Duterte, wasak ate negosyo. Diba? Ate, bulsa ngayon makapal. Pag nanalo Duterte, bulsa natin nipis na. Diba? Tayo siga ngayon. Pag nanalo Duterte, tayo tago. Dami natin gawa kasalanan. Pag nanalo Duterte, tayo kulong. Yun ang dahilan kaya ayaw nila Duterte. Kasi hindi sila magiging swerte. Aabutin sila ng malas.
this would be an interesting interplay sa HRC because for one thing, hindi sila pwedeng mag-interfere sa politics, sa national politics ng kahit anong bansa. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, walang basehan ng mga paratang na isinumite ng International Career Support Association sa United Nations. Umaasa rin ng DFA na walang magiging aksyon ng Human Rights Council sa naturang reklamo. Mariin namang kinundina ni Japanese human rights advocate Fujiki ang bahayag ng DFA. Ayon sa kanya, ipinapakita lamang nito na hindi lamang ang mga mamamayan at media ng bansa ang nais patahimikin ng gobyerno mula sa kritisismo, kundi pati ang dayuhang gumagamit ng kalayaang magpahayag sa international forum sa demokratikong paraan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, Daniela. Ayan, mga katunay. Bakit ako Ito may ipapapanood ako sa inyo, mga katunay, ha. Kumbaga balik tayo sa dati. No, yung dati. Ito, tignan nyo lang, mga katunay. Tignan nyo lang. Pakinggan nyo lang. Ito yun. President Duterte has withdrawn the Philippines from the ICC. Kudos to him for standing up for the Philippines. Hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayo inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Gagawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo dahil hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin at saka minamata tayo nitong mga puti. Ayon, mga katunay, ha. Nadinig nyo, malinaw na malinaw. Hinebra ang hari. Ayaw natin sa ICC. Ngayon, ICC love. Ay, kumbaga, ngayon, ICC love na. Ay, nako, buhay nga naman. Hinalap ko pa rin isang video, eh. Pero din ako nakita nun, eh. Yung sinabi niya na, meron naman tayong hostisya dito. Bakit kailangan pa sa ICC? Meron na, kaso naman nawala, eh. Walang na parang nabura ata, eh. So, baka mamaya makita natin sa susunod. Ito lang naman yung pinakita natin is parang pagpapaalala lang naman, di ba? Na yun pala, eh. Dito sa Pilipinas, kayang-kaya naman pala natin. Bakit kailangan pa natin ng ICC? O kayo, mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out.